For our problem number 2, a goat is tied outside a triangular fence garden at a point A. So, huwag muna kayong magreklamo no bakit pati yung kambing na nakapastol ay poproblemahin natin. So, still this is a geometry problem 'no, para siyempre mas maasa natin yung application talaga nito in actual. Kasi hindi lang naman eto kasi yung you know. So, basically marami pang bagay concerning different plane figures. So, sabi dito, the sides of the triangular fence are 8 meters, 9 meters, and 12 meters. If the rope with which the goat is tied is 18 meters, so yung tali daw ng kambing ay 14 meters. Tinatanong, find the area over which the goat can graze outside the fence. So, gano'n daw yung area kung saan makakagala-gala para kumain yung kambing. So, drawing muna natin yung triangle natin. So, triangular fence natin. So, AB, BC, and CA. So, ito siya. AB. Palitan ko lang kasi medyo mahaba ata yung solution natin dito. Let's say, ito yung vertex A, vertex B, vertex C. So, ang haba nung side AB ay 8, side BC ay 9, and then side CA ay 12. Tapos, yung kambing, nakatali daw siya dito kay point A. Sasabi dyan at point A. So, nakatali dito yung kambing. Tapos, yung haba ng tali ng kambing is 14 meters. Ibig sabihin, so pwede siyang makapunta. So, considering this side AC natin, no? So, kung 14 meters yung haba ng tali, so yung kambing pwede pang maka-extend dito ng 2 meters. And then, kumbaga eto, syempre, pwedeng paikot yung paggalaw ng ating kambing, no? So, kumbaga mula dito sa point na yan, so paikot. And then dito naman, kung 8 yung length ng ating side AB, so yung kambing pwede pang mag-extend hanggang dito ng 6 meters naman. Parang portion siya ng circle natin, no? And then dito sa part na 'to, so siyempre bakod ito. So imagine niyo na lang kung ito yung tali ng kambing, so yung kambing pwede pa siyang umikot ng papunta dito. So eto basically, magkakaroon kayo ng another center ng circle dito na merong radius na 6 meters. So yung 6 meters na yan, yan yung sobra dun sa 14 meters na length ng tali kapag binawasan nyo ng 8 na length ng fence AB. Same with this. So, kung pwede bang mag-extend ng 2 meters yung tali ng kambing dito, so pwede pang umikot yung 2 meters na extended na yun dito. So, ito ay isang sector ng circle. Ito rin, sector ng circle. So, sector of circle with r equals to 6. Ito naman, sector of circle with radius na 2 meters. So, tinatanong, gaano kalawang yung pwedeng pagkainan ng damo ng ating kambing. So, basically, ano yung area nung lahat ng ito? Yan, lahat ng yan. Yun yung tinatanong na area. As you can see, medyo marami talaga siyang parts, no? Pero medyo complex man, pwede naman natin siyang hatiin into 3 areas lang. So, ano yung tatlong area na yon? So, ang tatlong area na yon, kumbaga ganito yung itsura niya. Ilabas lang natin doon sa ating drawing. So, parang yung portion na ganito. Tapos meron tayong arc na maliit dito. Tapos yung nakausli dito na konti. So, parang yan, tatlong area. Ito yung area. So, itong buong ito, yun yung area natin na malaki dito. Ngayon, yung area naman na ito corresponds to this area, yung part na nandito.
Ngayon, etong area naman na ito sa baba, yun yung maliit lang dito. So, pinaghiwa-hiwalay lang natin, no? So, para mas visualize siya. So, ganun yung paghati natin ng areas dito sa ating figure. So, unahin muna natin ano yung area nung ito. Let's say ito label natin as area 1. This is area 2. This is area 3. So, syempre, yung total area, this is sum ng area 1 plus area 2 plus area 3. So, kumpitin muna natin isa-isa ano yung tatlong area na yan. So, considering area 1, to do that, pwede nating tingnan yung area ng ating sector of a circle. So, yung ating area of sector of a circle, dalawa kasi yun. So, area of a sector, this is 1/2 r squared theta radians. Or yung sinabi ko last time, pwede rin siyang pi r squared times theta over 360 degrees. So, yung theta, ito yung angle yung central angle ng ating part do sa pinakabuong circle natin. So, pwede natin gamitin actually yun para dun sa tatlong areas natin kasi sector naman silang tatlo. Una, for example, yung ating area 1, yan ay area of sector ng circle. Ilagay na lang natin dito. Ito naman, sector of circle with radius equal to 14 meters. So, yung 14 meters, yun yung radius ng malaking circle natin dito. So, basically, yan din yung haba ng tali ng kambing natin. So, dito, ang gagawin natin, so, pi r squared, so yan yung radius ng isang circle. So, tatlong circle yung kukonsider natin dito. So, yung area 1 natin, gamit tayo ng, say, theta 1 over 360 degrees. Yung area 2 natin, ganun din. That's pi. So, lagay na natin dito r1 squared. Dito naman, r2 squared times theta over 2 times 360 and then plus pi times radius 3 squared times theta over 3 divided by 360. So, para makompute natin yung mga yan, hanapin nyo yung radius 1, radius 2, radius 3, theta 1, theta 2, and theta 3. So, yung radius 1, radius 2, radius 3, yun yung mga radius na to. So, pangalan na lang natin. So, yung ating radius 1, yun yung para kay area 1. So, yung area 1 natin basically, di ba, itong malaki. So, ito yung ating radius 1. Yung radius 2 naman natin, para siya dito sa sector na ito. So, ang ating gagamiting radius ay 6. So, ito yung radius 2 natin. And then, yung radius 3 natin, ito si 2 meters. So, ngayon, next naman natin hanapin ano yung value ng theta 1, theta 2, and theta 3. So, yung theta 1, basically, ito yung value nun. From this, papunta dito, yan yung value ng ating theta 1. Yung theta 2 naman natin, ito siya. Magamit na lang siguro ako ng ibang kulay, no? Red. So, from this side, papunta dito, ito yung ating theta 1. From this side, papunta dito, ito naman yung ating theta 2. And then, itong portion na to, yan yung ating theta 3. So, bakit yan yung mga pinili natin? Di ba sabi natin, for example, kapag meron kang circle, ito yung central angle niya. Para makompute yung area nito, ang i-consider naman natin na central angle is yung nasa loob. Kung ang gusto mo namang hanapin, let's say ano yung area ng sector na to. So, sector pa rin yan ng circle natin, no? So, gagamitin mo namang theta is etong buong angle na yan. So, yun yung ginawa natin dun sa malaking sector natin. So, paano ba natin makukumpute yun? Ngayon, looking at this center ng ating circle, so, di ba, etong buong ito, 360 degrees yan. Ang kailangan lang natin, theta 1. So, kailangan mong ibawas ano yung angle na ito. So, yung angle na yan, basically, yan din yung angle dun sa loob ng ating triangle, dun sa mismong vertex A. So, yung ating theta 1,
basically, pwede natin siyang i-represent as 360 degrees minus kung ano man yung angle sa vertex A natin. That's angle A. Ngayon, kung titingnan naman natin si theta 2, so si theta 2 naman, gamit lang yan dun sa in-extend nating line na to, na side ng ating triangle. Kapag straight line, di ba, that is 180 degrees. So, ibig sabihin, kapag yung 180 degrees, pinawasan mo nung angle naman na to dito sa ating vertex B, yun na si theta 2. So, isulat natin. Si theta 2, basically, that is 180 degrees minus kung ano man yung angle sa vertex B. And similarly, for the theta 3, ito kasi straight line to. Straight line yan, tapos ibabawas mo yung angle na nandito. That's the angle sa vertex C naman. Lang natanggal na lahat. So, dito, si theta 3 is 180 minus yung angle kay vertex C. So, kaya para makompleto natin yung mga nandito, computein muna natin ano yung mga angle sa vertex A, vertex B, and vertex C, which is kaya naman na natin siyang gawin, no? Kasi apply lang natin yung mga formulas kay trigonometry, kay triangles, para ma-solve yung interior angles. Kasi alam naman na natin ano yung sides ng ating triangles. Okay, next slide na lang natin. So, ito yung ating triangle. This is 8, 9, and 12. So, ito yung ating angle A. Ito yung ating angle B. Ito yung ating angle C. So, kailangan lang natin hanapin ano yung mga angles na yan kasi yung tatlong yan kailangan natin sila, no? To do that, you can solve for the first angle using the cosine law. So, using cosine law, you can pick any interior angle na masosolve. Depende na lang kung paano nyo susulat yung ating cosine law. So, pwedeng unahin nyo i-compute si A, pwede rin naman si B, or pwede rin si C. Pero kung tinarget nyo, let's say, hinahanap nyo muna si angle A. So, yun, di ba yung expression natin ng cosine law? Ang ginagamit doon is yung opposite side ng angle na hinahanap nyo. So, for this case, that's 9 meters. So, that's 9 squared. So, just recall na lang no, ano yung ating cosine law. So, equal siya kay 9 squared, equal siya kay 8 squared plus 12 squared minus 2 times 8 times 12 and cosine A. That's the cosine law. So, just solve for the value of A. So, ang A natin dito, type nyo sa calcu. Kung ayaw nyo mag-shift solve, pwede naman siyang arc cosine ni 9 squared minus 8 squared minus 12 squared divided by negative 2 times 8 times 12. So, yung ating A is 48.59 degrees. So, kung meron na kayong isang angle, you can use sine law naman para hanapin pa yung dalawa. So, using sine law naman, let's say, B naman yung hinahanap nyo. So, sabi kay sine law, yung psi divided by the sine ng kanyang opposite angle. So, sine A, let's say yung sine A natin ay 48.59 na na-compute. So, equal lang ito kay ratio naman ni 12 divided by sine ng opposite angle niya na B. So, yung ating B dito, equal siya kay arc sine 12 sine 48.59 divided by 9. So, apply mo na si cross, multiply, cross divide, and then arc sine. Or pwede rin namang mag-cosine law ulit kayo kung mas trip nyo talaga si cosine law. Kapag cosine law naman dito tapos B yung hinahanap nyo, edi ang nandito ay 12. So, 12 ito ay 8, 9, and then 8, 9, tapos angle B na yun nandito. So, masasolve nyo naman si
angle B for that case, no? Pero you can use sine law. So, yung ating B dito ay we have 89.60 or 89.80. At try na nga lang natin isakto 'to. Ano ba yung value ng sakto dito kay 48.59 kanina? So, ito kasi, ito ay, so 3 decimal natin para mas konti yung difference. So, 5,888 or 589 degrees na lang siya. Yun na lang gamitin natin dito. 89. Arc sine 12 sine 48.589 over 9. That's 89.62627. 627 degrees. Naka-3 decimal tayo dito, no? And then, for the angle C, kasi angle C, kahit na gawin nyo na lang, so dapat yung sum ng A plus B plus C equal to 180 degrees. Pero kung gusto nyo, pwede rin kayo mag-sine law or another cosine law. Pero since meron na tayo ng dalawa, so that's 48.589 plus 89.627 plus angle C. So, dapat equal siya kay 180 degrees. Therefore, yung ating angle C ay this is 41.784 degrees. So, yan na yung ating mga value ng angle. So, pwede nating ibalik yan dito. So, copy na lang pala natin sa kabila para hindi masyadong magulo, no? So, yung theta 1, 360 minus A. So, yung theta 1, this is 360 minus angle A. So, this is lang iusog natin baka or mag-insert na lang ako ng isang slide para hindi siya masyadong magulo tignan. Doon na lang tayo sa next slide. So, yung ating theta 1, that's 360 minus angle A. So, yung ating angle A, ang value niya na palabas natin ay 48.589. Medyo nagloloko ang pen tab. Is 48.589. So, yung ating theta 1, this is 311.411 degrees. Yung ating theta 2 naman, this is 180 degrees minus angle B. This 180 minus, so yung ating angle B kanina ay 89.627. We have 89.627. We have 90.373 degrees. So this is theta 2. So yung theta 3, this is 180 minus angle C. 180 minus, yung angle C naman natin, siya ay 41.784. 41.784 is equal to 138.5
216 degrees. Now, rewrite natin yung ating R1, R2, and R3. So, yung R1 natin is 14 meters. Yung R2 natin ay 6 meters. Yung R3 natin ay 2 meters. Yung ating area total, that's area 1. So, ang area 1 natin, that's pi times radius 1 na 14 squared times yung theta 1 na 311.411 over 360 degrees. And then plus area 2, ang area 2 natin ay pi times radius 2 squared na 6 times theta 2, 90.373 divided by 360 degrees. And then plus area 3 na pi times radius 3 squared, that's 2 squared times 138.216 over 360 degrees. So, yung area total kung saan makakain yung kambing. Imagine nyo yun, no? Medyo mahaba yung problem natin para lang sa kambing na ito. 90.373 over 360. Type ko lang dahil medyo mahaba din siya. So, ang total natin ay we have 565.86. So, 861 square meter. So, yan yung ating area na hinahanap sa problem na ito.